Elizabeth Cruz point of view, bumalik sa akin ang lahat. Ang alaala noong kung kailan ko siya hiniwalayan at iniwan. Libo-libong senaryo ang pumasok sa isip ko na maaaring sinapit at naranasan niya sa piling ng daddy niya. Dahil maging noon kami pa ay naririnig at nasasaksiyan ko na kung paano siyang diktahan ng daddy niya. Ngunit sa tuwin ay naroon ako. Sa tuwin nangyayari na ay tumatakbo siya sa akin at nagsusumbong. Bawat sama ng loob, reklamo at galit ay sa akin niya inilalabas. At dahil mahal ko siya ay naroon ako para pagaanin ang loob niya. Naroon ako para makinig at hindi lamang maging nobya niya, kung hindi maging kaibigan. I'm sorry. Halos mawarak ang puso ko habang iniisip kung paano siyang umiiyak na mag-isa at walang kasama. Kung paano niyang hinarap ang buhay na wala na siyang kasamang gagabay at makikinig sa kanya. Kung paano niya tinanggap nang wala na siyang mga magulang at nobyang maaasahan. I'm sorry. I am so sorry. Kaya pala ganun na lang siya ka-possessive sa akin. Kaya pala kung ituring niya ako noong muli kaming magkita at nagkasama ay parang isang laruan at hindi babaeng minsan niyang minahal at naging kaibigan. Kaya pala nag-iba siya. Kaya pala. Muling bumalik sa akin ang sinabi ni Grace na nilabanan ni Godric ang sarili. Na ginawa niya ang lahat para malabanan ang sariling kasamaan niya. Na baka ako maging sanhi para magbalik ang mga iyon sa kanya. Hindi ko alam. Wala akong ka-idea, Godric. Bakit hindi ko nahalata? Tanong ko sa aking sarili sa pagitan ng pagsinghot. Kasalukuyan ako po mag-isa sa park at umiiyak. Pero wala akong pakialam. Masyadong mabigat at masakit para sa akin ang nalaban ko. Kaya rin pala mukhang okay na siya. Dahil ito sa tulong ni Grace sa kanya. Tama siya. Tahimik na ang buhay nila. Kaya wala na akong karapatang guluhin pa sila. Lalo siya. Pagkatapos nito ay iiwas ako. Bulong ko sa aking sarili at pinunasan ang mukha ng panyo. Kung ayos ka na sa piling niya at masaya ka na ay masaya rin ba ako? Baka ito na nga ang hinihintay kong sign para tuluyan kang kalimutan. Baka ito ang gusto ng tadhana para sa ating dalawa, Godric. Tiningala ko ang maganda at maliwalas na kalangitan na may lungkot sa mga mata. Kapag maaari na tsaka ako na lamang ipapakilala sa iyo ang anak natin. Naging madali naman sa akin na iwasan siya dahil tapos na ang kontrata ko sa kanila. Pero para naman binibiro kami ng tadhana dahil isang araw habang namimili ako sa mall ay nagkasalubong ang mga landas namin. Baka sa mga mata ni Grace ang pagbabanta habang nakakapit sa aking ex. Habang si Godric naman ay nakangiti, ang kanyang engagement ring na puno ng mga bato ay tila kumikinang at sadya akong sinisilaw. Hi Beth. Hi. Mahina akong bulalas dahil sa pagkabigla. Bakit naman sa dinami-dami ng mga mall ay dito pa? Talaga bang sinusubok ako ng panahon? Talaga bang gusto niya akong pasakitan? Shopping for someone? Kaagad ako nataranta na makita niya ang hawak kong paper bag na naglalaman ng mga laruan at ilang damit pambata. Pero pinakalma ko ang sarili ko para hindi ako mahalata. Oo, may inaanak kasi ako na magbe-birthday kaya binili ko ng pangregalo. Palusot ko sabay pakita sa kanila ng mga dala ko. Kayo, may binibili rin ba kayo? Wala naman, we just decided to eat outside. Ganun ba? Sige, mauna na ako ha. Baka hinihintay na rin ako ni Sky. Pagdadahilan ko, tatalikod na sana sa kanila. Kahit pa may bibilin sana sa bookstore. Ngunit dahil nakita ko sila ay nawala na ako ng gana. Pero nagsalita pa si Godric. Kumusta siya? Kumusta mo na lang ako sa kanya ha? Maybe we can go out for a lunch or dinner. Bahagya akong tumingin sa gilid pero hindi na lumingon. Sige. Tipid kong tugon at naglakad palayo. Ang makasama sila sa iisang lugar kahit sandali ay tila sinasakal na ako. Ano pa kaya makasama silang kumain? Nagsusubuan, sweet na sweet at si Sky. Naku, baka magkaroon lang ng away. Ang puso ko mabilis ang pagtibok dahil sa kaba at dahil na rin sa muling pagkikita ay bahagyang bumagal. Muntik na yun. Mabuti na lang at hindi ko kasama si Cedric dahil siguradong unang kita pa lamang ni Cedric sa anak namin ay makikilala na niya ito. Hindi pa pwede. Ayoko maipit ang anak ko sa gulo namin.
Ayokong isipin din ni Grace na sisirain ko sila. Sa ngayon ay babawasan ko na muna ang paglabas-labas namin. Kung lalabas man ay sa malayong lugar na lang kami. Sa pagmamadaling makalabas ay may taong hindi ko sinasadyang mabunggo nang sa wakas ay makalabas na ako. Sorry po, hingin pa umanhin ko bago mabilis na naglakad patungong parking lot. Inilagay ko ang pinamili ko sa likuran at sasakay na sana nang may magsalita sa aking likuran at nanigas ako. Wow, mukhang big time ka na talaga ha. Ang kamay na nakahawak sa pinto ay natigil. Maging ang paang inihahakbang ko na sana. Napabuntong hininga ako bago sinara ang pinto at iniharap ang boses. Samantalang kami ay naghihirap at halos isang kahig, isang tuka. Tapos ito ka, maganda ang pananamit, kumpleto ang alas at may sasakyan pa. Wow! Puno na ng panunuyang sabi ng tito sabay palakpak. Nakakalakad ka na? Puna ako habang nakatingin sa mga binti niyang hindi na kailangan suportahan ng saklay. Oo, bakit? Akala mo ba'y habang buhay ako magdurusa? Sabi niya sabay dura sa gilid at nandiri naman ako. Masarap ba? Masarap ba ang buhay sa wakas ay nawala na ang tinik sa lalamunan niyong magkapatid? Nakakatulog ba kayo ng mahimbing gabi-gabi na hindi iniisip ko ng buhay na sinapit namin dahil sa inyo? Ha? Sa huling sinabi niya ay bahagyang lumakas ang tinig niya at umalingaw-ngaw ito sa paligid kung saan kaunti lang ang mga sasakyan at walang tao. Imbis na masindak ay nilabanan ko ang mga tingin niya. Oo, nakakatulog kami dahil sa wakas ay wala na mga pasakit at pabigat sa buhay namin. Oo, masaya kami dahil sa wakas ay nabawi namin ang nararapat na sa amin. At ngayon ay namumuhay ng payapa dahil na rin sa pagsisikap naming dalawa. Oo, tito. Oo, masaya kami dahil wala kaming inaapakan tao at hindi kami nakaasa lang. Napasingap ako na sampalin niya ako at napahawak sa nasaktang pisngi. Matalim ang mga matang tiningnan ko siya. Walang hiya ka, ang yabang mo ah. Kung saktan ba kita ngayon ay may magagawa ka? Kung ibenta ulit kita na parang bugaw ay may magagawa ka ba? Kung patayin ba kita ay may magagawa ka rin? Malakas niyang pananakot sa akin. Subukan mo at ipapakulong kita. Napaigik na lamang ako nang walang sabi-sabi niya ako sinakal at tumama ang likod ko sa kotse. Napadaing ako sa sakit at pilit na kinakalmot at inaalis sa mga kamay niya. Halos hindi na ako makahinga at tatarantan na rin ako. Unti-unti na rin nanlalabo ang mga mata ko dahil sa kawalan ng hininga. Siya wala, pero ako ay meron. May humila palayo sa akin kay tito at kinuha ko yung pagkakataon para huminga at umubo. Napahawak ako sa lalamunan ko at hinabol ang hininga. Maluha-luha akong napaluhod sa lapag ng parking lot at nanghihinang pinanood ang nangyayari sa harap ko. Habang ang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kwelyo ni tito, ay ginamit ni Godric ang kanang kamay para suntukin ito, dahilan para matumba sa sahig si tito. Isa kang malaking duwag para saktan ng isang babae kung saan walang makakakita, at isa kang napakalaking duwag dahil pamangkin mo pa siya. Walang hiya ka. Nanggigigil na sabi ni Godric sabay sipa sa tiyan ni tito, dahilan para mapaigik ang huli. Godric! Tawag ko sa mahinang tinig dahil hanggang ngayon ay nanghihina pa rin ang buo kong katawan. Ikaw ang may kasalanan. Kayo na siraulo kong ama. Pero bakit buhay ka pa? Gayong patay na siya. Dahil sa pera? Pera ba ang gusto mo? Kinuha niya ang wallet at kumuha ng ilang lilibuhin at inihagis ito kay tito. I have money for you para mabulok ka sa kulungan pero hindi ko gagawin yun. Lumayo ka sa kanya dahil baka hindi lang ito ang matamu mo. Lumuhod siya at hinigit ang kwelyo ni tito. Ang mga mata ay nagdidilim at ang mga panga ay nanggagalit. Oras na malaman ko na ginugulo mo pa rin sila ay baka sa kulungan ka na tumanda. Naiintindihan mo? Dahil hindi sumagot si tito ay muli siyang inalog ni Godric. Naiintindihan mo ba? Oo. May sagot sa gilid ng labi at takot na sagot ni tito at binitawan na siya ng aking ex. Nakaramdam ako ng kaba at takot dahil sa nangyayari. Baka mangyari ang banta ni Grace. Baka bumalik ang sakit niya dahil sa amin ni tito.
Muling tumayo si Godric at agad namang pinulot ni Tito ang mga pera at nagtatakbo palayo. Ilang sandali pa ay nasa harap ko na siya, tinulungan niya akong tumayo. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Stop, tumigil ka sa pag-aalala mo. Hindi mo ba alam na baka umasa ako? Sambit ko sa aking sarili. Sinipat niya ako mula ulo hanggang paa at inayos ang nagulo kong buhok at damit. Nang mapatingin siya sa aking mukha ay napatiimbagang siya at ako manghahawakan ng nasaktan kong pisngi, ngunit napapiksi ako. Look what is done to you. Dapat pala ay mas malala ang ginawa ko sa kanya. Bakit? May himig na hinanakit. Pagtatampo at panunumbat kong tanong. Anong bakit? Nagtataka niyang tanong. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo? Bakit hindi mo sinabi na may sakit ka pala? Sa tonong iyon ay hindi ko na napigilan pang mapaluha. Bakit itinago mo? Bakit hindi mo ko pinagkatiwalaan? Maiintindihan naman kita. At sana, kusa akong itinigil ang sasabihin ko pa. At sana ay tayo pa rin hanggang ngayon. Pagtutuloy ko sa aking isipan. Ang nakahawak niya mga kamay sa braso ko ay nanigas hanggang sa ibinaba niya ito at yumuko siya. Paano mo nalaman? Hindi na importante yun, Godric. Mabilis kong sagot sabay iwas sa kanya. Bahagi akong lumayo tumagilid para punasan ang mukha. I told her not to tell anyone, especially you. Pabuntong hininga niya sabi, It doesn't matter, Beth. Past is past and I'm all better now, I promise. I'm sorry for not telling you about it. Pero huwag mong isipin na hindi kita pinagkatiwalaan. Pilit kong kinakalma ang sarili ko at muna ikinadena ang emosyon ko na kumalat dahil sa pag-aalala niya at pagtatanggol sa akin. Tama, dahil ang nakaraan ay nakaraan na at wala na tayong koneksyon pa sa isa't isa. We are nothing but strangers now, Godric. Malamig kong sabi sa kanya at hindi ito binahira ng pait. Kaya mula ngayon ay huwag mo na akong papakialaman. Salamat sa pagtatanggol mo pero hindi ko naman kailangan yon. Come on, Beth. Protesta niya, ngunit hindi ko siya pinakinggan at sa halip ay binuksan ang pinto ng kotse ko. Hindi ba tayo pwedeng maging magkaibigan? Habol niya at pinigilan ang pagsasara ko ng pinto. Kagaya ng dati. Paano, Godric? Paano kung higit pa rin sa pagkakaibigan na nararamdaman ko sa iyo? Paano kung sinampal ako ng katotohanan nakalimutan mo na ako at may iba ka na? Paano kung sa tuwing titingnan ko kayo magkasama ay pinipigilan ko ang sarili kong maiyak? Paano? Sabi ko sa aking sarili. I'm sorry, tipid kong sabi at tuluyang sinara ang pinto at pinandar ang sasakyan palayo sa kanya. Sa side mirror ay nakita ko pa siya at parang may tumusok sa puso ko dahil sa lungkot na lumuhop sa mukha niya. Itutuloy.